Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sofia Beatriz M. Balit at kasama ko ang aking mga kagrupo sa pagtuklas sa kabiasnan ng China. Bilang panimula, inatasan ko ang aking mga kagrupo upang mag-interview ng ibang tao at alamin ang kanilang nalalaman tungkol sa China at sa mga naiambag nila sa atin. Narito ang ilan sa kanila. Pwede ka ba akong ma-interview? Ako nga pala si Coding Cecilio at pwede ko ba malaman ang pangalan mo? Ako naman, si Dayan Cabrera. Ang itatanong ko sana sa'yo ay, ano ang alam mo tungkol sa China? China, mayaman sila sa kultura, mayaman sa pangangalakal, at malaki ang naiambag nila sa Pilipinas. Naambag nila ang paggawa ng siomai at siopaw. At lumalaki ang populasyon at nakakatulong dahil sa mga OFW nagkakaroon ng mga trabaho. Ano ang alam niyo sa China at kung ano ang ambag nito sa atin? Alam ko sa China, tawag nila sa mga ate-achi. At ang naambag nila ay para sa akin yung mga siwa-siwa. Dahil pagkalakad sila sa Pilipinas ng mga kanilang mga gamit at dahil pag-trade siya. Ikaw? China, puro Chino. Chino. Ngayon naman ay dumako tayo sa tunay na diskusyon tungkol sa kabiasnan ng China. Ang kabiasnan ng China ay nagmula sa Ilog Huanghe o Yellow River. Sa dinastiyang He siya, si Yu ang emperador. At sa dinastiyang ito, napigilan ang pag-apaw ng Ilog Huanghe o kilala din bilang China's Sorrow. Alam mo ba, bawat isang minuto, may 35 batang isinisilang sa China? Oh, hell no. Sa dinastiyang Shang, sa pamunuan ni Emperador Tang, nagawa ang Oracle Bone, kung saan sinusulat ang mga pangalan ng mga emperador at ginagamit ito sa panghula. Ang dinastiyang Chuozu ay umusbong ng panahon ng pilosopo. Isa sa mga sumikat na pilosopo ay ang pilosopo ni Confucius na Confucianismo. Naging parte dito ang Golden Rule at Zen na nangangahulugang kagandahang asan. Alam niyo ba, 71% sa populasyon ng China ay di marunong magbasa at magsulat? Ang Taoismo ni Lao Tzu. Dito naituro ang yin-yang at ang Tao o Dao. Ang ibig sabihin ng yin-yang ay balanse ng buhay. Samantala, ang ibig sabihin ng Tao o Dao ay natural na daloy ng kalikasan. Sa filosofiyang Maoismo ni Mao Tse, dito itinuro ang pagmamahal sa bawat nilalang dito sa mundo. Habang sa legalismo naman ni Han Fei Tzu at iba pa, dito itinuro ang pagsunod sa batas.
na ang Great Wall of China ay may gwardya at hindi nila ito iniwan buong buhay nila? Ang dinastiyang Qin o Qin ay ang pinagbola ng pangalan ng China. Na kung saan si Shi Huangdi o tinatawag ng Shi Huangdi ang kanilang emperador. Dito sa panahong ito, nabuo ang Great Wall of China. Ang Great Wall of China ay isang proteksyon laban sa mga mananakop. Dito rin natuklasan ang Terracotta Army. Na pinapaniwala ang inilibing kasama ang kanilang emperador. Alam mo ba, ang China ay tinatawag na Zhonggu sa Chinese. Alam nyo ba na ang ahas ay paboritong kainin ng mga Chinese? Tulad ng lahat ng diskusyon, kailangan na natin itong wakasan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aming diskusyon tungkol sa kabiyasan ng China. Hanggang sa susunod! Ulit. Okay na? Hindi ko narinig! Sabi ko action! Hindi ko narinig. Alam nyo ba na ang ahas ay masarap kainin? Alam. Ay! Ang tawi. Ang tawi. Ang tawi. Ang tawi.